Bimby Aquino Yap na si Miss Chris Aquino tungkol sa umano'y special girl sa buhay ng kanyang anak na si Bimby Aquino Yap. Kaya may ilang netizen ang nag-isip na maaaring may special na connection ng dalawa. Ang daming nagkakalat na sinasabi nila na si Bimby daw ay meron ng girlfriend, no? Miss Raisa May Dizon, siya na nga ba ang tinutukoy na mystery girl ni Miss Chris Aquino sa isang post nito? So yan ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet sa social media at entertainment circles, ang post ng ina ni Mr. Bimby Aquino Yap na si Miss Chris Aquino tungkol sa umano'y special girl sa buhay ng kanyang anak na si Bimby Aquino Yap. Matapos lumabas ang balita sa Philippine Star, mabilis na naglabasan ang iba't ibang haka-haka kung sino ang tinutukoy na mystery girl. Isa sa mga pangalang madalas na banggit ng netizen ay si Miss Raisa May Dizon. Ngunit may basihan nga ba ang mga spekulasyong ito? So, ang tanong ng marami, paano nga ba nagsimula yung isyong ito, no? So, sa ulat po ng Philippine Star, ibinahagi ni Miss Chris Aquino sa isang larawan kung saan may kasamang babae si Bimby. Gayunpaman, hindi ipinapakita ang mukha ng babae dahil tinakpan ito ng emoji. Hindi rin pinangalanan ni Chris kung sino ang naturang babae. So, dahil dito maraming netizen ang nagsimulang manghula kung sinong special na babaeng nasa larawan. Sa mundo kasi ng showbiz, karaniwan ng nagiging paksa ng usapan ang ganitong post, lalo na kung nagmumula sa mga prominenteng personalidad na kagaya ni Miss Chris Aquino. So dahil hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng babae, naging malawak ang espasyo para sa mga spekulasyon. So ang tanong din na marami, bakit nga ba nadawit ang pangalan ni Miss Raisa May Dizon? Isa sa mga dahilan kung bakit lumutang ang pangalan ni Raisa May ay dahil matagal na siyang kilala ng publiko bilang isa sa mga pinakasikat na child star ng kanyang henerasyon. Pareho rin silang lumaki sa harap ng kamera ni Bimby at Raisa. Kaya may ilang netizen ang nag-isip na maaaring may special na connection ng dalawa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang ulat mula sa Philippine Star o anumang pangunahing entertainment news outlet na nagsasabing si Raisa May Dizon nga ang tinutukoy na mystery girl. Ang mga pahayag na umiikot online ay kadalasang opinion lamang ng mga netizen at hindi po suportado ng opisyal na impormasyon. So may kumpirmasyon nga ba no mula kay kina Chris, Raisa at Bimby? Sa kasalukuyan kasi wala pang opisyal na pahayag mula kina Chris Aquino, Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon na nagpapatunay sa naturang chismis. Sa mga ulat na lumabas, pinili ni Chris sa panatiling pribado ang pagkakakilanlan ng babae. Hindi rin siya nagbigay ng anumang clue na direktang mag-uugnay kay Raisa May sa issue. Kung tunay na si Raisa May ang tinutukoy, malamang na mas marami sanang detalye or kumpirmasyon mula sa kampo ng sangkot. Ngunit hanggang ngayon, wala pang ganoong impormasyon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang pangalan ni Raisa May ay ang kapangyarihan ng social media. Sa panahon ngayon, sapat na ang isang larawan o cryptic post upang makabuo ng samut-saring teorya ang mga netizen. Kapag may hindi kompletong impormasyon, madalas na pinupunan ito ng mga tao gamit ang kanilang sariling interpretasyon. Ito ang nangyari sa kaso ng mystery girl ni Bimby. Dahil wala pang malinaw na pagkakakilanlan, no, at na magsimulang maglabasan ng iba't ibang pangalan. Subalit mahalagang tandaan na hindi lahat ng viral na impormasyon ay totoo. Ang pagiging trending ng isang pangalan ay hindi nangangahulugang siya na agad ang taong tinutukoy. So may ibang pangalan bang lumabas? Bukod kay Raisa May Dizon, mayroon ding ibang personalidad na inuugnay ng ilang netizen kay Bimby. Gayunpaman, wala ring opisyal na kumpirmasyon para sa mga pangalang ito. Pinapakita lamang nito na ang mga lumalabas na pangalan ay bahagi pa rin ng spekulasyon at hindi pa maituturing na katotohanan hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa mga taong direktang sangkot. So, posible ba o ano nga ba ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw? May 3 posibleng mangyari. Una, maaaring ilantad ni Chris Aquino ang pagkakakilanlan ng mystery girl sa tamang panahon. O, yung term na tamang panahon. Maaaring magsalita si Bimby tungkol sa usapin, maaaring manatiling pribado ang identity ng babae at hindi na ito kumpirmahin sa publiko. Kung pipiliin ng pamilya Aquino na manatiling pribado, ang bagay na ito nararapat lang na igalang ng publiko ang kanilang desisyon. Meron po kasing, matapos po kasing maiugnay ang pangalan ni Bimby, no, sa pangalan ni Raisa May Dizon, kung ano-ano ng mga chika ang naglabasan, which is syempre handa naman po si Bimby at si Miss Chris Aquino sa mga ganyan. Kasi dahil nga nagbabiral yung anak niya na talagang napag-uusapan, talagang gagawin po nila yan, 'di ba? Kaya naman, dahil po dito is ang daming nagkakalat na sinasabi nila na si Bimby daw ay meron ng girlfriend, no? At Miss Inares yung pinaka-apelido na tinutukoy. Pero hanggang sa ngayon, wala naman pong kumpirmasyon at wala
wala na rin naman pong impormasyon na makapagsasabing totoo nga ang mga balitang ito, 'di ba? So, base po dun sa ulat, meron po kasing article na nagsulat patungkol dyan. So, kung ito po ang pagbabasihan natin, ayon po sa Philippine Star Global, sabi niya, Queen of all media Chris Aquino intriguingly greeted her son Bimbi on his 19th birthday with surprise post. Chris posted on Instagram photo of Bimbi with a girl whose face was covered with heart emoji. Sabi dyan, happy birthday Bim, she captioned the post. In her previous post, Chris showed a video of her lying on the bed while Bimbi is kissing her. You have a girlfriend na? Chris asked Bimbi. I love you mama, Bimbi replied. Chris wished that he had girlfriend. So yung term na Chris wished that he had girlfriend, which means Mr. Bimbi, si Bimbi po ay hindi, ano pa siya, single pa siya, 'di ba? Kasi wini-wish lang naman ng mami niya na magkaroon na siya ng girlfriend na doon sa kanyang age, ilang taon na kasi si Bimbi. The actress host revealed her excitement to meet the mystery girl and asked her youngest son to give the young girl a gift. Oh. So sabi po dito sa balita na sinabi ni Miss Chris Aquino na bigyan niya daw ng regalo yung mystery girl. Mukhang si Raisa ata talaga yung tinutukoy. Di ba pumunta siya ng studio at binigyan niya ng wintas itong si Miss Raisa. Bimbi refused because he knew that it was not from him but from his generous mother. I never thought I'd be excited for the day when Bim really like a girl. He told me he feels she's special. My birthday wish for my bunso is that she does become his first girlfriend. Who knows? God's willing, also his last. Yes, I'll be very blessed to have her for my daughter-in-law in 7 to 9 years. She wrote in the caption, I've been asking Bim that the past couple of weeks if we can send her flowers, balloons, candies, chocolates, food, or 1.5 of couple hoodie in white since it's summer. I asked Bim if she had a new phone. He pricked and said, Mama, chill. Sabi niya, you overwhelm her because she'll know it's not from me but from you. Please let it flow. So parang sinaway ni Bimbi yung mami niya na parang ang daming gustong ibigay ni Chris. Alam niyo naman si Chris very generous, diba? Kung mabibigyan lang ako ng chance sa makapagtrabaho kay Chris, ay why not? Lahat po ng mga nagtrabaho kay Miss Chris Aquino, isa lang po ang kanilang laging sinasabi, that Chris Aquino is very generous, no? Bim has sacrificed so much to take care of me, but he doesn't have to do it anymore. The best gift I can give him is to let him enjoy his youth and let him choose his own career path. My deal with him is he just to give his 100% support, no? So, sabi ni Miss Chris Aquino, ang dami na raw pong sinacrifice ni Bimbi, no? Parang sabi ni Miss Chris is parang deserve naman po ni Bimbi na ma-enjoy niya yung kanyang kabataan. Kaya ang wish nga ni Miss Chris na just in case na meron ng nagugustuhan itong si Mr. Bimbi, talagang mamahalin niya ito, bibigyan niya ng regalo, 'di ba? Pero syempre, kailangan ayaan niyang si Bimbi ang dumiskarte, 'di ba? And yeah, so nakakakilig lang yung impormasyon ng ito mula kay Miss Chris. And this time is talagang kung if you're going to check or if you're going to parang i-check nyo yung mga statement ni Miss Chris, parang tumutugma kay Raisa kasi binigyan niya ng regalo, 'di ba? Anyways, sana nga sila na talaga yung magkatuluyan in the future. So kayo po, segment sa loob nila, kung saan lumabas muli si Bimbi for the second time around. Sinabi ni Bossing doon na handa ka na ba sa sugod bahay? Handa ka na ba sa mga gagawin niya nga sa Itbulaga? So hindi natin Raisa, ganon din yung magiging setup nila. Si Raisa sa barangay, tapos si Bimbi naman sa studio. Kasi parang gaganap na, pero parang may malaking magaganap sa Saturday between Raisa and Bimbi Yun yung kaabang-abang. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Raisa May Dizon at sa lahat ng mga nabuong team ni Bimbi at Raisa, Team Raisa and Team Bimbi, kung saan ngayong araw ay talaga nang pinasaya ni Raisa May at ng buong Dover Cats ang lahat po ng mga manonood. Sa kanila pong live ay umabot lamang ito ng 104,439 concurrent viewers. Grabe po ang Itbulaga, talagang sobrang lakas po nila sa online. Ganun po, grabe yung mga taga-suporta. Talagang dito talaga sila nanonood, hindi talaga sa free TV. Talagang sa television talaga mas marami pa rin talagang nanonood sa online At dito po, pinakita dito na kung gaano po katindi yung naging epekto ng pagdating ni Raisa at ang dami pong mga namumuo na mga chika patungkol dito. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you have... So matapos nga po nagdulot ng nostalgic na para sa mga manonood ang muling pagsasama ni Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon sa noontime show ng Itbulaga sa pagse-celebrate ng
ng 21st birthday nga ni Miss Raisa na last June 12, no, si Bimbi, bunsong anak ni Queen of All Media Chris Aquino, ay naging special na panauhin sa segment ng The Age is Right, kung saan isang masayang sorpresa ang inihanda niya para kay Raisa. Sa kanilang muling pagkikita, sinariwa, no, ng dalawa ang kanilang pinagsamahan bilang mga child stars sa 2013 Metro Manila Film Festival, My Little Bossing. Sa kanilang kwentuhan ay pabirong ibinahagi ni Bimbi na si Raisa ang kanyang unang halik, no, na mas lalo pang talagang nagdulot ng kakaibang nostalgia or nostalgic moments sa lahat ng mga manonood, kasi talagang kumbaga aalalahanin mo yung mga moments na yon na parang sa murang edad ni Bimbi naaalala niya pa yung mga ganung moment, diba? Kaya naman talagang ito po yung nagdulot talaga ng kasiyahan, kaya doon po nagsimula na nabuo ang Rai Beam, no, kung saan nagsimula ang tambalan ni Raisa at ni Mr. Bimbi Aquino Yap. So matapos nga natin na antayin, matapos na sinabi ni Bossing, no, sa isang segment po nila kung saan lumabas muli si Bimbi for the second time around, sinabi ni Bossing doon na handa ka na ba sa sugod bahay, handa ka na ba sa mga gagawin niya nga sa Itbulaga. So hindi natin ine-expect na ang plano is si Raisa ang sa barangay, kasi kanina nasa barangay siya, kasama po siya ni Mr. Jose Manalo, nagsugod bahay po sila doon. So talagang masasabi ko na totoo nga yung chika, nabubuhayan nila yung Aldab era, kung saan sa magkabila or split na camera, doon magkikita yung dalawa. Pero syempre, the idea of Aldab, syempre kakaiba yun, diba? Kumbaga parang, kailangan may ibang atake silang gawin. Hindi kasi pwedeng gayahin nila yung idea ng Aldab doon. Syempre napanood, para may kakaibang kilig at kakaibang chemistry naman na ipakita si Raisa at saka etong si Bimbi. Maaaring may taste of Gen Z yung kanilang papakita this time, diba? Kasi, diba sa Sugod Bahay naman talaga nagsimula si Raisa, Maine Mendoza at saka si Alden Richards. And this time, itong si Mr. Bimbi at saka si Bimbi at saka si Raisa, ganon din yung magiging setup nila. Si Raisa sa barangay, tapos si Bimbi naman sa Mantit sa studio. Kasi parang nakakaya naman kung si Bimbi yung ilalabas mo, diba? Ang kutis, tignan mo naman ang puti-puti ni di ko man sinasabing hindi maganda yung kutis si Raisa, pero parang binabagayan lang, diba? Maaaring yun ang isa sa mga kondisyon, kasi mamaya hindi sanay si Bimbi sa initan. Hindi katulad ni Raisa na talagang panglaban talaga si Raisa kahit saan siya ipukol, dahil kahit saan siya dalhin talagang lumalaban yan, diba? Katulad po nung dati naman si Alden Richards na Tisoy nasa studio, tapos si Miss May naman nasa barangay. So nakikinikita ko na yung mga magagandang mangyayari in the future, no, kung sakasakali man na magaganap na. Pero parang may malaking magaganap sa Saturday between Raisa and Bimbi, yun yung kaabang-abang. Ano na bang day? Today is Wednesday, and we expect the unexpected this coming Saturday. Alam ko po na pinaghandaan niya ni Raisa at ni Bimbi, kasi doon po sa Instagram account nitong si Miss Raisa, pinost niya po si Bimbi, no. Nagulat nga ako nung binisita ko po yung kanyang IG. Ayan po yung laman ng IG niya, nandun po yung mga Davar cards. Nagulat ako na official na. Doon pa lang po kinumpirma na ni Raisa na talagang si Bimbi po ay parte na po ng kanilang show, no. Kasi nakita ko si Bimbi kumakaway siya doon sa IG, So medyo na-happy tayo, diba? Dami nga pong mga nagko-comment sa comment section na nakakatuwa, yung talagang mga senior talaga, parang magbabalik yung glorious day ng Aldab dahil po kay Raisa and Bimbi, diba? Pero alam nyo po ba na sa kabilang, kasi habang nanonood po ako ng Eat Bulaga, pinapanood ko rin yung It Showtime para tinitignan ko yung concurrent viewers, kung paano po yung mga manonood, paano sila magsalita, paano sila mag-conversation. May nababanggit doon na Raisa at Bimbi, nag-uusapan doon sa comment section, pero hindi mismo doon sa screen, So dapat pala yung screen record ko para nakita nyo. Pinag-uusapan sila na parang feeling ko, kasi para lang po din sa kaalaman ninyo, doon po sa comment section kasi ng magkabilang team, hindi naman talaga lahat yan, puro viewers talaga. Meron dyan mga yung mga staff nila, diba? Minsan nagtatopic sila doon kung ano-ano lang yung sinasabi nila as a legit viewers, kasi bilang pantulong din to boost doon sa mga viewers po nila, diba? So may nag-uusap doon na parang si Raisa daw at si Bimbi ganyan, pantapat daw doon sa na yon, sa segment na yon, ganyan. So ibig sabihin talagang may pitik para sa kanila yung idea na magkakaroon ng Raisa at Bimbi sa Itbulaga, 'di ba? So ayan po yung isa sa pinaka-inaabangan ng lahat, kasi parang this is really new, Tulad po ng mga nakikita ko sa comment section natin, sinasabi nila doon na papanoorin nila ang Itbulaga dahil kay Raisa
at kay Bimbi, ganun, parang na-excite po sila. May bago silang apple of the eye, 'di ba? Kasi kapag si Bimbi kasi nung unang labas niya, very charming kasi siya. Although nagsimula siya for being sa mga childhood, 'di ba? Nagsimula siya bilang batang artista tapos nag-transition siya into teens. Ngayon ilang taon na po si Bimbi. Magkaedad ata sila ni Raisa, 21. So medyo nasa age na talaga sila, na legal age na silang dalawa. And whatever really happened, 'di ba? Maligal na 'yun eh. Maging magjowa man sila or hindi, or mag-start sila. Pero para sa akin mas magandang magsimula sila sa pagiging friendship. And napanood ko pa dun sa Eat Bulaga yung commercial break, 'di ba, sa online, na binalik yung interview ni Raisa kay Bimbi. Ang daming kinikilig kasi talagang grabe talaga si Raisa, talagang matalino talaga, bibo talaga siya nung bata. Pinapaamin niya ng todo si Mr. Bimbi, 'di ba, if you remember. Kaya naman kabang-abang kasi tuloy na po yung plano ng Eat Bulaga. So isang team studio tsaka team ng barangay, tingnan natin paano kaya ibabanter ni Mr. Jose Manalo yung mga ganap na ito. Yun ang kaabang-abang. Kaya antay-antay lang tayo ng ilang pang mga updates. Wala si Chris Aquino kung walang nakakaaliw na komento o biro, no? Sa kanyang pagbisita, agad niyang pinasaya ang audience sa kanyang mga pahayag tungkol kina Bimbi at Raisa May. Na lumapit si Raisa May upang batiin siya, pabirong sinabi ni Chris na dapat itong humalik sa kanyang future mother-in-law. So, kinonfirm na talaga ni Chris, 'di ba? Ang simpleng biro na niyang wag nitong intindihin mga pang-aasar, at dapat lamang itong magpatuloy sa kanyang ginawang. Idinagdag pa niya na ang tagumpay ang pinakamagandang paraan upang sagutin ang anumang negatibong komento. So yung simpleng Raisa May Dizon, abay kinilig sa ilang mga pasorpresa at pagtawag ni Chris Aquino bilang daughter-in-law sa dalaga. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, Aquino matapos ang kanyang hindi inaasahang pagbisita sa noontime variety show sa Eat Bulaga ngayong June 25, 2026. Ang paglitaw ng tinaguriang Queen of All Media ay agad na umani ng matinding reaksyon mula sa mga manonood at netizen. Lalo na dahil matagal na ring limitado ang kanyang pampublikong paglabas bunsod sa kanyang mga kondisyon sa kalusugan. Ang mas naging kapansin-pansin pa sa kanyang pagbisita ay ang magaan at nakakaaliw na biruan niya tungkol sa anak na si Bimbi Aquino Yap at host na si Raisa May Dizon. Ang naturang pangyayari hindi lamang simpleng celebrity appearance. Ito ay naging simbolo ng muling pagbabalik ni Chris sa harap ng publiko. Isang pagpapakita ng kanyang suporta sa anak at isang paalala sa maraming Pilipino kung bakit nananatiling siyang isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa industriya ng entertainment. Ang pagbabalik ni Chris sa harap ng publiko sa nakalipas na taon ay naging bukas si Chris Aquino tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa iba't ibang autoimmune disease. Dahil sa kanyang kondisyon, kinakailangan niyang sumailalim sa iba't ibang gamutan sa ibang bansa at pansamantalang lumayo sa aktibong trabaho sa telebisyon. Maraming tagahanga ang nag-alala para sa kanyang kalagayan at patuloy na sumusubaybay sa kanyang mga updates sa social media. Kaya naman nang makita siyang muli sa isang live television program, marami ang natuwa at naantig. Habang pumapasok siya sa studio ng Eat Bulaga, agad siyang sinalubong ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa audience. Nakangiti siyang kumakaway sa mga tao, bagay na nagbigay ng saya sa kanyang mga tagahanga. Bagamat hindi siya opisyal na bahagi ng programa noong araw na yon, sapat na ang kanyang presensya upang maging isa sa mga pinakamalaking usapan sa showbiz. So si Bimbi po bilang isang guest host, isa sa mga dahilan na pagpunta ni Chris doon para po suportahan yung kanyang anak na si Bimbi na guest sa loob ng ilang linggo. Ayon sa mga ulat, mahusay ang naging pagtanggap ng publiko sa pag-host ni Bimbi dahil sa kanyang natural na karisma, mahusay na pananalita at kakayahang makisama sa ibang host. At aminin ninyo napakagwapo ni Bimbi sa sa monitor. Grabe. Para sa marami, ang kanyang pagpasok sa programa ay tila pagbubukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Mula sa pagiging batang madalas makita kasama si Chris sa mga commercials at pelikula, ngayon ay isa na siyang kabataang kayang tumayo sa sarili niyang pangalan. Hindi rin ikakailan na marami ang nakapansin sa kanyang pag-unlad bilang personalidad sa telebisyon at sa kanyang mga segment. Naging
komportable siya sa pakikipag-usap sa audience at sa mga kapwa host. Isa sa mga naging highlights, eto na ang episode kung saan muling pagtatagpo ni na Raisa May, Dizon, Bimbi at ng ina nito. Marami sa mga manonood ang nakaramdam ng talaga namang nostalgic na kaganapan, 'di ba? Kasi noong 2030 nagsama sila ni Bimbi at ni Raisa May sa pelikulang My Little Bossing na talagang isang pelikulang naging matagumpay sa takilya at nagpakita sa kanila bilang dalawa sa pinakasikat na child star ng kanilang panahon. Makalipas ang ilang dekada, muli silang magkasama sa parehong entablado, ngunit bilang mga youth adults na may kanya-kanyang karera. Dahil dito maraming netizen ang natuwa sa kanilang reunion. Ang ilan ay nagsabing tila kahapon lamang nang mapanood silang mga bata sa pelikula, habang iba naman ay humanga sa kanilang paglaki at pag-unlad. Hindi mawawala si Kris Aquino kung walang nakakaaliw na komento o biro. No? Sa kanyang pagbisita, agad niyang pinasaya ang audience sa kanyang mga pahayag tungkol kina Bimbi at Raisa May. Nang lumapit si Raisa May upang batiin siya, pabirong sinabi ni Kris na dapat itong humalik sa kanyang future mother-in-law. So, kinonfirm na talaga ni Kris, diba? Ang simpleng biro na ito ay agad na ikinatawa ng mga host at audience. Naging masaya pa ang usapin nang ipagpatuloy ni Kris ang kanyang mga pahiwatig tungkol sa dalawa. Bagamat malinaw na biro lamang ang lahat, naging masaya ang reaksyon ng publiko. Maraming netizen ang nagsabing nakakamiss ang natural na sense of humor ni Kris at ang kanyang kakayahang gawing magaan ng anumang sitwasyon. So, ang payo ni Kris, no, bukod sa mga biro, nagbigay rin si Kris ng ilang magagandang salita para kay Raisa May. Ayon sa ulat, sinabi niyang huwag nitong intindihin mga pang-aasar at dapat lamang itong magpatuloy sa kanyang ginawang. Idinagdag pa niya na ang tagumpay ang pinakamagandang paraan upang sagutin ang anumang negatibong komento. So, yung simpleng pahayag na ito ay nagpakita ng pagiging maalalahanin ni Kris, no? Sa kabila ng mga biro, ay pinakita rin niya ang kanyang pagiging supportive at encouraging sa mga kabataang personalidad sa industriya. So dahil dito, ito po ay kinatuwa ng maraming mga netizen na mga rice beam, 'di ba? Parang ito po yung isa sa mga sa mga manifestasyon ng pagtanggap ni Kris sa kanyang future daughter-in-law na si Miss Raisa May. Nakita niyo naman po yung itsura ni Bimbi doon, 'di ba? Na halos hindi na siya nakakapagsalita sa mga sinasabi ng mami niya. At the same time, sobrang grabe yung naging kalagayan nung studio nung nagkaroon po ng ganong pagbibiro si Miss Kris Aquino. Kahit na sabihin na nating ilang minuto lang yung itinagal niya doon, tas konting mga salita lang talaga yung nilabas ni Kris. Pero number 1 po, nagtrending po sila. Tinalo po nila yung katapat na programa na talagang kalaban din sa noontime program na It's Showtime. Kasi parang yung segment na yun ay itinatapat doon sa kanilang trending na segment, which is yung Q&A. Pero yun nga, tinalo nga ni Miss Kris Aquino. Pero isa rin sa mga magagandang nangyari dito is that pinakita ni Kris na talagang siya, maganda na yung kanyang pangangatawan, talagang kumbaga parang may kita mo may development dun sa kanyang mahabang panahon na pagpapagaling, kasi hindi po biro yung kanya pong sakit, 'di ba? Hindi po biro yung kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman talagang masasabi natin na sobrang natuwa yung mga netizen matapos siyang makita muli dun po sa programa ng dito po sa Eat Bulaga. So makikita rin dito kung gaano ka-proud si Kris sa kanyang anak. Sa ilang bahagi ng programa, nagbiro pa siya tungkol sa pagiging wardrobe stylist ni Bimbi at kung paano niya tinutulungan itong magmukhang maayos sa telebisyon. Ayon sa kanya, siya mismo ang tumutulong sa pagpili ng mga kasuotan ng anak. May isang pagkakataon na pinunasan niya ang pawis sa mukha ni Bimbi habang nasa programa. Ang simpleng kilos na ito ay nagpakita ng pagiging maalaga niyang ina. Kasi para sa maraming manonood, ito ang isa sa mga pinakamatamis na bahagi ng episode. Sa likod ng kanyang pagiging sikat na personalidad ay talagang nananatili siyang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak, no? So isa rin sa mga naging usap-usapan ay yung tanungin ni Kris sa audience kung maaari ba siyang maging guest host sa Eat Bulaga sa hinaharap. Ang tanong na ito ay sinalubong ng malakas na palakpakan at positibong reaksyon mula sa mga tao sa studio. So dahil dito nagsimulang matanong
tanong no ng mga netizen kung posibleng ang makitang muli si Chris bilang regular na personalidad sa telebisyon. Marami ang nagsabing magiging masaya silang mapanood, 'di ba? Siyang muli sa isang programa dahil sa kanyang natatanging talento sa hosting. Dahil alam naman natin si Chris Aquino po is tinaguriang Queen of all media. No, bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon na ipinapakita ang ng reaksyon ng publiko na malaki no ang kanyang pa rin ang interest sa mga tao sa anumang project na maaaring gawin ni Miss Chris Aquino. So, hindi rin may kakailan na yung paglabas ni Chris sa telebisyon maaaring may mas malalim na kahulugan. Sa loob kasi ng maraming taon, naging mahirap ang kanyang pinagdaanan dahil sa kanyang kalusugan, pero marami ring pagkakataon na inaakala ng ilan na baka hindi na siya muling makabalik sa harap ng camera. Kaya yung pagpapakita niya sa publiko during that time is a big celebration kasi meron pong interview si Chris ay meron siyang post sa kanyang IG account. Sinasabi niya, nagwo-worry siya na baka daw hindi niya naabutin yung 17th birthday ni Bimbi. Pero but God is good and by God's grace ay ano na po si Bimbi ngayon. If I'm not mistaken, nasa 21 years old na si Bimbi, but Chris Aquino still alive, di ba? At talagang nalampasan niya yung mahihirap na sandali ng kanyang buhay. Kaya naman na tuwan-tuwa po yung mga fans ni Raisa at ni Bimbi. Talagang chiniship na talaga sila. So, alam kong isa ka rin sa mga kinilig. Mag-comment ka sa comment section. Magpakasal si Raisa at si Bimbi. So, yun ang ating si Bimbi. Gano'n na ba talaga katindi yung yung charisma nitong si Miss Raisa May para matulala si Bimbi ng gano'n? Miss Chris Aquino na makita niya si Bimbi na masaya, 'di ba? Masaya siya na habang pinufulfill yung kanyang mga yung kanyang mga gusto, lalo-lalo na po sa showbiz. So, Naku po, selfie nitong si Miss Raisa May Dizon and Bimbi Aquino Yap abay nagdulot ng kakaibang kilig at talaga namang pinutakte ng ilang mga supporters ng Eat Bulaga, no? Yun ang pag-uusapan natin. Meron pa po dito parang gusto nang magpakasal si Raisa at si Bimbi. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed. So ngayong araw, let's talk about this one dahil trending at pinag-uusapan po ngayon ang ilan sa mga tagpo kung saan magkasama si Raisa at si Bimbi bilang mga host dito po sa Eat Bulaga na nagdulot ng sobra-sobrang pagbabiral at trending na pinag-uusapan online, ano. Kasi paragang makikita natin na makikitaan talaga sila ng chemistry silang dalawa. Aminin man natin o hindi, 'di ba? Nakita natin yung itsura ni Bimbi kanina habang pinanonood natin yung Eat Bulaga. Natutulala si Bimbi. Ganoon na ba talaga katindi yung yung charisma nitong si Miss Raisa May para matulala si Bimbi ng ganon. Tapos si Bimbi parang pag tinignan mo siya, napakagaan ng aura niya. 'Di ba? Kasi yung mapagmahal siya sa kanyang nanay, 'di ba? For the longest time na si Miss Chris Aquino po ay talagang nasa point ng kanyang buhay na halos nakikipaglaban siya sa buhay niya. Si Bimbi po hindi po iniwan ng kanyang ina, na talagang nandun lang siya sa tabi ng kanyang nanay. Kaya naman si Miss Chris nagpalakas po siya. Talagang pinilit niya yung sarili niya, although it was a miraculous healing of God, 'di ba? Baga kagagawan din ng Diyos yan kung bakit in-extend pa yung buhay ni Miss Chris, maaaring may mission pa siya. At the same time, syempre marami nagpe-pray ko for Miss Chris Aquino's recovery. Kaya yun, narinig ng Diyos yung ating mga prayer. At talagang gusto ni Miss Chris Aquino na makita niya si Bimbi na masaya, 'di ba? Masaya siya na habang pinufulfill yung kanyang mga gusto, lalo-lalo na po sa showbiz. So, pagkatapos po ng Eat Bulaga, ay nag-post po si Raisa May Dizon sa kanya pong Instagram, ay dito po sa kanyang Facebook, no? Ayan, no? Pinost niya to. Tapos, kasama niya si Bimbi Aquino Yap, 'di ba? At ito po ay pinutakte ng ilang mga supporters po nitong si maybe pala pangalan nila, hindi Raibib. So sabi ng mga nag-comment, sabi, hello, maybe this time soon on big screen, maybe this time Little Bossing Part 2. So why not, 'di ba? Bakit hindi sila bigyan ng movie, 'di ba? Bakit hindi sila parang pagbigyan yung mga fan na makita sila sa big screen? Kasi ito na po yung umpisa ng pag-ariba ng
karera nitong si Bimbi, 'di ba? Tapos sabi pa, bagay kayo Madam Raisa. Tapos sabi ni Janine, sabi niya, ngayon na lang ako kinilig ulit. And then sweet naman yan, ma'am. Sabi niya, kalisere na ha, sana makabalik na Wally. Oo nga eh. So, para lang po bigyan kayo ng updates with regards to Wally, no? Nag-post kasi ang ilan sa mga fan ni Wally na parang napadaan dun sa place niya. And then sinabi nga na medyo nakasaklay pa si Wally, pero nagre-recover na siya. And I believe soon babalik na siya, 'di ba? So, kung sila pa rin kaya ang pwede kasi magkaroon ng sequel eh, 'di ba? Like for example, si Raisa May tsaka si maaring si Bimbi ay anak ni Maine Mendoza tsaka ni Alden Richards. Ngayon makakatagpo siya ng pag-ibig, 'di ba? Yun ay si Raisa May. Pwedeng ganoon, 'di ba? Parang Aldab continuous pero sa ibang nakatauhan na. Pwedeng pahala na yung director, 'di ba? So, sabi diyan, wow, nakita niya ang kanyang future mother-in-law. Tapos sabi ni Beck, best friend sila talaga. Sabi, nakita niya ni future mother-in-law, iba ka Raisa, haba ng hair mo. Little bossing is now big boss. Hehe, movie na yan. Huwag niyo nang patagalin, magpakasal na kayo. Nasa tamang edad na kayo habang may kilig pa kami. Char, cute niyo naman dalawa dahil sa inyo. Nakatutok na lagi sa TV. Pag hindi sa CB, God bless sa inyong dalawa. Kasi ganun katindi yung ganun katindi yung kanilang charisma, 'di ba? Talagang Aldab era talaga na walang kaplano-plano pero bigla na lang dumating, 'di ba? Cute bagay sila, kilig to the bone. Grabe ang closest overload. Diyos ko, isa ako sa kinikilig dito, ha. First photo as couple na ba ito? Ay, wow, haba ng buhok ni Raisa May, oh. Para akong nakuryente. Enjoy Bimbi Aquino, Raisa, Eat Bulaga. Dahil dati wala akong hilig manood ng Eat Bulaga. Nang dahil sa inyo, kinahiligan ko na. You're so pogi, Bimbi. Kakilig naman kayo, Raisa. Sabi niyan, 43 na ako pero kinikilig pa ako, 'di ba? O yun. So ang dami pong mga masasaya, 'di ba? Para po dito sa kanilang pagtatagpo at pagsasama sa Eat Bulaga. Kasi parang pagkatapos na parang mag-viral yung kanilang meeting together, pagkatapos na magsama ulit sila, 'di ba? For the longest time nagkita ulit sila. Yun ang panawagan ng mga fan. Bakit daw wala si Bimbi? Ba't wala si Raisa? Laging sila yung hinahanap sa comment section. And this time, pinagbigyan sila. Ngayon, may mga nagtatanong, guess lang ba talaga si Bimbi sa naturang programa? Kasi lahat naman po, di ba? Even si Miss Miles Ocampo, nung siya po ay naging guest host, hindi pa naman talaga siya regular na host eh. Kumbaga parang testing the water lang muna yan. Parang tinetest muna yung presensya ni netong si Mr. Bimbi, dito po sa Itbulaga, 'di ba? Testing muna 'yan. Ngayon kapag talagang kapag talagang nakita na meron siyang charisma, meron siyang may aambag, 'di ba? Kasi kung makikita ninyo sa lineup ng mga bagong host ng Itbulaga, puro bata 'di ba? Mga Gen Z 'yan. So papasok na sila kasi sabi naman ng tema ng Itbulaga, hangga't may bata, may Itbulaga. So parang habang tumatanda, habang nagkakaedad si Joey, si Vic, tsaka si Tito Sen, meron silang nai-add para at least sumasabay sila doon po sa bagong henerasyon, 'di ba? Kaya kung nagtatanong po kayo kung guest lang ba talaga si Bimbi, may mga chances na hindi natin sila everyday na mapapanood. Katulad ng mga experience ng ilang mga naging host ng Itbulaga. So, sa case po ni Bimbi, sa ngayon, guest host pa lang siya. Wala pa pong final na desisyon ng Itbulaga kung gagawin siyang regular. Kaya naman, supportahan po natin ng matindi si Raisa at si Bimbi para at least matuloy na yung mga nasa isip ninyong plano. Kasi alam ko po na isa rin kayo sa mga milyong kinikilig, no, habang nanonood dito po kay Raisa at Bimbi. Kasi nung pagbukas ko ng TV, ang nakita ko agad si Raisa at si Bimbi, no, doon po sa One for All for One, diba? Parang nagbabalik yung dating era na halos lahat ng tao talagang Itbulaga lang pinapanood. Talagang sila lang yung inaabangan. Sana maulit yung ganun. Ang saya lang, 'di ba? So kaya naman na grabe po yung pagko-congratulate, grabe po yung naging epekto noon even sa lahat ng mga social media platform, pati mga showbiz columns, pati po yung mga showbiz channel sa YouTube. Sila po yung pinag-uusapan, 'di ba? Kaya lahat tayo nagse-celebrate para sa magandang taon para kay Raisa at kay Bimbi. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. It's so happen na siya po ay anak ni Miss Chris, kaya nagkaroon agad siya ng posisyon sa showbiz na bagay na kini-question ng ilan, di ba? Hindi rin maiiwasang magtanong ang publiko kung ito na ba ang simula ng mas seryosong pagpasok ni Bimbi sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng kanyang mga pinagdadaan ng hamon sa kalusugan, pinili niyang personal na dumalo upang makita at suportahan si Bimbi sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay.
Chris Aquino sa Itbulaga, abay trending agad-agad. So Mr. Bimbi or anak nitong si Bimbi Aquino Yap, abay talaga namang natulala sa lahat ng mga revelasyon ng kanyang ina. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagbigay ng malaking sorpresa sa mga manonood ng telebisyon at sa mga tagahanga ng pamilyang Aquino ang muling paglitaw ni Chris Aquino sa noontime program na Itbulaga. Matapos sa mahabang panahon ng pananahimik at limitadong pagpapakita sa publiko dahil sa kanyang kalagayan sa kalusugan, nakita si Chris sa bumisita sa programa upang personal na suportahan ang kanyang anak na si James Carlos Bimbi Aquino Yap Jr. Ang haba ng pangalan, James Carlos Bimbi Aquino Yap Jr. na nagsilbing guest host ng naturang palabas. Ang pagbisitang ito ay naging makabuluhan hindi lamang para sa pamilya Aquino, kundi maging sa mga manonood na matagal nang naghihintay sa anumang balita tungkol kay Chris. Kilala bilang Queen of All Media si Chris at isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. So dahil dito, ang kanyang paglitaw sa isang pambansang programa ay agad na naging sentro ng usapan sa social media at iba't ibang pahayagan. Sa mga nagdaang taon, naging limitado ang presensya ni Chris Aquino sa telebisyon at pampublikong mga aktibidad dahil sa pakikipaglaban sa iba't ibang autoimmune disease. Maraming Pilipino ang nakasubaybay sa kanyang kalagayan at sa kanyang mga update mula sa social media kung saan madalas niyang ibinahagi ang mga hamon ng may kaugnayan sa kinaharap na kanyang kalusugan. So dahil dito, inaasahan ng marami ang kanyang pagbisita sa Itbulaga ay simpleng pagdalo lang sa studio na naging emosyonal sa sandali para sa mga tagahanga niya. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta ay ang pagsuporta sa kanyang anak na si Bimbi na pansamantalang nagsilbing bahagi ng hosting lineup ng programa. Sa nakalipas sa mga taon, unti-unting napapansin ng publiko ang paglaki at paghinog ni Bimbi bilang isang kabataan mula sa pagiging batang madalas makita sa mga programa at endorsement ay kasama ang kanyang ina. Ngayon ay nakikilala na siya bilang isang personalidad na may sariling kakayahan at potensyal. Ang kanyang paglabas bilang guest host sa Itbulaga ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa harap ng kamera. Maraming manonood ang nagpahayag ng positibong reaksyon sa kanyang pag-host. Napansin ng mga netizen ang kanyang maayos na pananalita, natural na pakikitungo sa mga tao at kakayahang makisabay sa daloy ng programa. Para sa marami, ang pagkakataong ito ay maaaring magsilbing simula ng aktibo niyang partisipasyon sa industriya ng entertainment. Bagamat wala pang opisyal na pahayag tungkol sa pangmatagalang plano sa showbiz, malinaw na marami ang naniniwalang may potensyal siyang sundan ang yapak ng kanyang ina pagdating sa pagharap sa publiko at pag-host. Pero isa rin sa mga talaga namang nagpagulat sa mga netizen kasi alam natin that si Miss Chris Aquino po ay meron siyang sakit na autoimmune. At nakita natin yung mga dati niyang mga photos at nagpo-post siya sa kanyang Instagram every now and then ng mga pangyayari sa buhay niya. Kaya naman ikinagulat po ng marami nang makita na talagang bilugan na si Chris, na talagang tumaba si Chris, talagang yun talaga yung parang isa sa mga goal niya ay madagdagan yung kanyang timbang, 'di ba? At marami po talagang nagdadasal for Miss Chris Aquino. It only shows that Chris is talagang she's a good girl, talagang mabuting tao siya malamang. Kasi binibigyan pa siya ng chance ng Lord na mas humaba pa yung buhay niya. So, isa sa pinakamahalagang aspeto ng pangyayaring ito ay yung pagpapakita ng matibay na suporta ni Chris bilang isang ina. Sa kabila ng kanyang mga pinagdadaan ng hamon sa kalusugan, pinili niyang personal na dumalo upang makita at suportahan si Bimbi sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Hindi rin lingid sa publiko na napakalapit ng relasyon ni na Chris at Bimbi. Sa maraming panayam at social media posts, noon madalas na binibigyan diin ng kanyang ina or ni Chris kung gaano kahalaga sa kanyang mga anak. Madalas din niyang sinasabihin na ang kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban sa mga pagsubok. Ayon po kay Miss Chris Aquino, isa sa mga goal niya kung ba't pinayagan niya si Chris kasi si Bimbi. Kung tutuusin, hindi na po kailangan mag-work ni Bimbi kasi alam naman nating mayaman si Chris Aquino, marami siyang mga business, marami siyang mga di nagkakakitaan, 'di ba? Di naman na kailangan gawin yun ni Bimbi eh. Pero ang gusto kasi ni Chris ma-enjoy ni Bimbi yung kanyang youth, 'di ba? Yun ang kanya sinabi sa kanyang Instagram account. At gusto niya na ma-explore or ma-experience ni Bimbi yung mga bagay na na-experience niya. It's just so happen na siya po ay anak ni Miss Chris kaya nagkaroon agad siya ng posisyon sa showbiz. Na bagay na kini-question ng ilan, 'di ba? So hindi rin ang pagbisita nga niya sa Itbulaga ay nagsilbing konkretong halimbawa ng uri ng pagmamahal at suporta sa kanyang ibinibigay bilang magulang. Maraming netizen ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang dedikasyon bilang ina.
Lalo na't alam ng publiko ang mga limitasyon na dulot ng kanyang kalagayan. Agad na naging usap-usapan sa social media at nagte-trending po ito ngayon. Talagang grabe po yung pinag-usapan talaga siya ng bongga sa social media. Nagkaroon ng party sa Twitter, sa Thread. Parang buong Pilipinas ay nagbubunyi sa pag-guest niya kasi nga parang pinapakita niya dito that God is that God is good, 'di ba? That God heals. Na talagang nagpapagaling ang Diyos dahil talagang makikita mo naman yung kalagayan ni Chris dati. Grabe yung kapayatan niya, 'di ba? So, sa loob lamang ng ilang oras matapos ang kanyang paglabas sa programa, maraming larawan, video clips at komento ang kumalat sa iba't ibang online platform. Karamihan ng reaksyon ay positibo. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng kasiyahan dahil nakita nila muli si Chris sa telebisyon. Ang ilan ay nagsabing tila bumalik ang isang mahalagang bahagi ng Philippine entertainment industry sa kanilang mga screen. May mga netizen din na nagpahayag ng emosyon matapos makita ang kalagayan ni Chris. Bagamat kapansin-pansin ang mga pagbabagong dulot ng kanyang mga pinagdaanang karamdaman, marami ang nagsabing nananatili pa rin ang kanyang karisma at personalidad na minamahal ng sambayanan sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, umani rin ang papuri si Chris, si Bimbi dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang guest host. Maraming manonood ang nagsabing natural ang kanyang presensya sa telebisyon at may potential siyang maging isang mahusay na host sa hinaharap. So, sa buong karera ni Chris Aquino, isa sa mga paulit-ulit na temang pinamakikita sa kanyang buhay ang kahalaga ng pamilya bilang anak ni na dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at dating Pangulong Corazon Aquino. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa serbisyong publiko at sakripisyo para sa bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, nananatiling sentro ng kanyang buhay ang kanyang pamilya. Nang maging ina siya, mas lalo niyang ipinakita sa publiko kung gaano kahalaga sa kanya ang pagpapalaki at paggabay sa kanyang mga anak. Ang kanyang pagbisita sa Itbulaga ay may tuturing ng pagpapatuloy ng prinsipyong ito. Pinapakita niya na talagang kahit dumaraan siya sa may hirap na hamon sa kalusugan niya, handa siyang maglaan ng oras at lakas upang suporta ng mga mahal niya sa buhay. At para naman sa mga maraming Pilipino, ang muling nagpapakita ni Chris ay higit pa sa isang simpleng celebrity appearance. Ito ay naging simbolo rin ng pag-asa at katatagan. Sa mga nakaraang taon, maraming ulat ang lumabas tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa iba't ibang sakit. So dahil dito, marami ang nag-alala para sa kanyang kalagayan. Kaya naman, sa kanyang pagharap muli sa publiko ay nagbigay ng inspirasyon sa mga taong dumaraan din sa sariling pagsubok. Ipinakita niya na kahit may mga limitasyon at paghihirap, posible pa rin talaga na maging bahagi ng mahalagang sandali sa buhay ng pamilya. Ang kanyang presensya sa programa ay nagpaalala na sa marami tungkol sa kahalaga ng pagmamahal, suporta at katatagan sa harap ng mga pagsubok. Hindi rin maiiwasang magtanong ang publiko kung ito na ba ang simula ng maseryosong pagpasok ni Bimbi sa mundo ng showbiz. Sa murang edad pa lamang, marami nang nakapansin sa kanyang kakayahan sa pakikipag-usap at pagharap sa kamera. Ang kanyang matagumpay na guest ay hosting stint ay maaaring magbukas ng mas marami pang opportunity para sa kanya. Maaaring siyang makatanggap ng mga alok para sa telebisyon, endorsement o iba pang proyekto sa entertainment industry.